and then nag-update ako doon sa aking na trade na stocks. Share ko lang sa inyo yung aking screen ngayon. Okay, so entire screen na lang siguro para makita nyo. Okay. So, isa dyan is yung trade ko is last na entry ko is nung November pa, no? Dito, nung November 2023. And then, after that, na-close ko ang trade na yan nung December 5. So, although gain siya, pero hindi ko pa intention na ano yon, no? I-close yung trade na yon. But, meron kasing isang opportunity na hindi ko pwedeng palagpasin at the time. Kaya, I choose to liquidate my stock para magamit ko yung puhunan. Kasi very kumbaga napakagandang opportunity at sayang naman kung hindi ko kumbaga kung bibitawan ko siya. So what happened is winidraw ko yung pera dahil nagkaroon tayo ng opportunity to buy a real estate. So first time ko siya na magkaroon ng chance na bumili ng isang lote which is in partnership doon sa aking kasama na si Don Juan sa isang lupa, no? Which is mura lang talaga at dalawa pa kami, so hindi talaga mabigat. So at that time walang masyadong ibang pagkukuhanan ng funds dahil sagad-sagad din tayo, no? Wala tayong readily available na cash talaga. Dahil it's either invested sa stock market or di kaya naman talagang sakto lang talaga sa expenses natin. Dahil sa meron na akong pinapaaral, no, na college. 3 at the time. So dahil doon kinuha ko yung aking puhunan dito sa maliit na ano natin, no? Trading capital. So as you can see, yung portfolio ko ngayon meron na lang 600 pesos, no? Natira 678. So yun. Ginamit ko yung capital noong January yata or December, mid of December doon na kailangan yung funds. So yun, napilitan akong ibenta. So wala na akong mai-replenish kaya natigil ako sa pag-trade. And then siyempre, tinamad na akong stock screening. Although sinisilip-silip ko pa rin yung market, no? Dahil mahirap pag out of touch ka sa market, hindi ka synchronize, mahirap din. So tinitingnan ko pa rin and then looking at doon sa aking marts. So yung mga nakasubaybay sa channel na ito last time dahil doon sa mga stock trading videos na ina-upload ko like yung mga strategies ng Traders Den. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari ngayon sa Traders Den eh. So nagbibenta na yata ng mga courses doon kasi hindi na ako naging active dahil kahit papaano na ano ko na ba na I was like really confident na doon sa mga natutunan ko from them, which is basically yung psychology talaga ng trading. Yun talaga ang pinaka-importante doon eh, na makuha mo yung concept at you know, you can always study further from there, no? So kaya hindi na ako updated doon. So I don't know kung yung mga nakasubaybay sa channel ko na kaya nag-subscribe dahil doon sa mga videos na yon, sa mga strategies na galing doon na itinuturo ko dito. So I don't know kung hindi ko na alam kung anong naging balita sa inyo.
Dahil before, napakaraming mga comments na sinasagot ko rito sa channel regarding those strategies, no? And then later on, siguro nasagot ko na lahat ng mga tanong. So medyo nawawala na yung mga comments natin. Dahil more on actual trading na talaga yung ina-upload ko, stocks trading, stock screening, and then yung mga trade results. So, ayun. So, kumusta naman yung mga ano nyo, yung mga trades nyo ngayon? I hope patuloy pa rin kayo. Kaya ako ginawa ang video na to just to update you, and then nagkaroon uli ng spark sa akin yung pagbalik sa trade. So, hahanap talaga ako ng capital para i-fund ko this October para makapag-umpisa uling mag-trade. Okay? Kasi tinamaan ako dito sa isang post na sinulat ko sa aking blog, no? Dito sa Retire Rich na website. So, ito yung isang post na sinulat ko after 1 year nung mag-start ako ng stocks trading noong 2019. Okay? Noong 2019, kung saan ako nagsisimula, and then sinulat ko rito yung aking experience at kung paano ako nalugi. Okay? So, isa sa mga nandito sa post na ito ay itong sinulat ko sa aking whiteboard, no? Regarding sa resulta ng mga nagtitrade. So, paliwanag ko lang sa inyo saglit. Nung nabasa ko ulit ito, it gives me spark to... Kasi nanghihinayang talaga ako eh. Kasi nakuha ko na eh. Although, ma-realize mo na ang trading talaga, hindi ito yung easy na madali yung pera. Kung madali ito, lahat nandun na eh. Pero pag nakuha mo yung concept, parang nagiging boring na siya eh. Kasi hindi kagaya noon na sobrang excited ka, gusto mo mag-trade, overtrading nga yung mangyayari pag newbie ka, dahil sobrang excitement. Pero pag nakuha mo na yung sistema mo sa pag-trade, kung alam mo na yung sarili mo, kabisado mo na kung ano yung strategy na gagamitin mo, lalo na kung hindi bagay sa iyo yung day trading, dahil mahirap naman talaga yung day trading. Kailangan talagang sanay na sanay ka na talaga doon at alam mo yung ginagawa mo. Otherwise, malulugi ka lang dahil mabilisan yun eh, kung hindi ka tutok sa market. So, whereas sa akin, meron akong trabaho. So, I have to fit my availability sa market sa aking trading style. So, more on weekly time frame ako. So, isa-isa lang talaga yung trade. At yun na nga, pumapasok na yung parang boring na lang siya, no? Dahil hindi ka na basta pumapasok, alam mo na kung paano pupasok, alam mo na kung itong stock na to, walang patutunguhan to, yung price action niya, ganyan-ganyan, makukuha mo na eh, dahil paulit-ulit lang naman yan eh. So, nung nakita ko ulit itong aking pinost, dito ako nagkaroon ng Sparksy. Dito sa triangle na to, dinrawing ko talaga to sa aking whiteboard eh. Tsaka pinicturean ko, tapos pinost ko rito. Sabi rito, ito yung parang triangle, no? Parang pyramid, kumbaga. Dito sa pinakababa, ito yung kumbaga starting point ng lahat ng nag-aaral mag-trade. So sabi rito, nabasa ko to sa isang libro ha, nilagay ko lang diyan yung kanyang pinaka illustration. So lahat na ng traders ay nag-start dito sa bottom, no? With a dream na yayaman bigla. Kasi actually, honestly, yun din ang ano ko noon eh. Yun din yung naging idea ko doon. Dahil nung nag-start ako 2015 ng investing, yung tinuturo na cost peso averaging, na hulog ka lang ng hulog monthly. So katagalan sa ano naman, in fairness naman, hindi dahil doon sa investing, hindi talaga ako ipon ng pera. Yung sweldo, ano lang talaga eh. Isang tuka lang talaga mangyayari eh. Kumbaga pagka-sweldo, bayad sa bills, may sobra, gagastusin. Walang matitira. Dahil sa stock market, sabihin kong na parang
tinatamad ako, kumbaga, dahil sa bagal ng progress. Pero ganun talaga ang investing eh. It takes time. So, nung nag-investing ako noong 2015, talaga napapagalan ako. Although naiipon yung pera, in fairness naman, yung mga in-invest ko sa stock market. Kasi kung meron mang losses noon, paper loss lang yun. Dahil hindi ko naman binibenta dahil cost peso averaging nga, no? Yung for the long term talaga. So, what happens is, pagdating ng 2019, 15, 16, 17, 18, 19, so nakakapag-establish na ako ng maliit na portfolio, no? 4 na taon ba namang puro hulog lang, walang withdrawhan. So, naisip ko na aralin yung stocks trading. Ano nga ba itong stocks trading? So, nung nakuha ko yung idea na, bibili ka lang ng bibili, pag tumaas, ibenta mo, edi, ang bilis lang ng kumita. So, sabi ko, mas mainam ito kaysa yung invest lang ako ng invest, hulog lang ako ng hulog, at nakita ko within 4 years, at that time, from 2015 to, patapos na yung bull market nun eh. 15, 16, tapos wala na. Umpisa nang nag-tank yung or nag-peak na yung bull run, tapos yun na, dumating na yung pandemic, di ba? So, ang ginawa ko, nung inaral ko yung stocks trading, naisip ko na mas mabilis dito. Ganito lang pala eh, kasi hindi mo kailangan mag-antay ng matagal. Kumbaga pag kumita, benta, tapos hanap uli ng stocks, bili, pag umangat, benta. Mabilis. Mabilis kung sasabihin mo lang. Pero in actuality, hindi naman lahat ng bibilin mo aakyat, di ba? So may mga most of the time talagang lugi. So yan yung umpisa ng dito sa bottom, no? Lahat ng traders daw start with a dream to get rich quick. So I was there nung sinulat ko pa nga yan last year, kasi ginawa ko tong post na ito is 2020. Okay? So nag-start ako mag-stocks trading 2019. So kaya nilagay ko yan, I was here last year. So the next step, bago ka makarating dito sa sinasabi nilang 1% lang daw na profitable na mga trader, no? Sa stock market, out of 100%, 1% lang. Kung halimbawa, 100 tayong nag-umpisa, lahat tayo na 100, let's say, nag-start tayo ng 2019, ay nandito tayo sa pinaka-bottom, sa pyramid. Okay? So, aminin natin, kasi ako sa sarili ko, I can attest na talagang yan yung naging idea ko noon na tangina, yayaman ako dito. Yayaman ako agad dito. So, kaya ko pinasok 2019. So, after that, after a year daw, dito sa pangalawa, hinati sa pangalawang dalawang quadrant itong pangalawang level from the bottom, no? Okay? So 40% daw ng traders. Okay? Actually hindi pa kumbaga dito sa baba yung 100, for example, 100 katao tayo nag-start mag-trade. Ito yung natin, nasa isipan natin. After a month lang 40% ng 40% daw nagti-trade lang for 1 month. So kung nag-start tayong lahat, 100 tayo nung 2019, sabihin natin January, 100 tao tayo nag-umpisa. Pagdating nung February, 40% nung kabatch natin, o ibig sabihin 40 katao, laglag na kaagad yun. Magti-trade na magko-quit na kaagad yung sa pagti-trade. Dahil magiging frustrated sila doon sa naisip nila when they started na mabilis yumaman dito.
Nung one month na pagtitrade nila, it's either na-wipe out sila or totally frustrated sila sa ine-expect nila na yayaman sila kaagad. So, sa 100 na tao na nag-umpisa ng January, by February, 40 kaagad ang nawala. So, may natitirang sabihin natin 60%. Pero kung isuma total niya from the start na 100 tayo, 80% din daw dyan ay magkukwit pagdating ng within 2 years. So yung mga nag-survive, isama mo na yung nag-quit nung first month at lahat na nag-umpisa nung start nung January, for example, 2019. Pinagbasihan ko yung akin, ha. So by 2 years, so 1920, by 2021, okay, ang matitira na lang is 20%. So 20 tao na lang maiiwan. So ako, I survive here dito sa first month na isa ako sa natirang 60% sa first month. And then also, pagdating ng 2 years, 2019, 2021, active pa rin ako nagtitrade niyan, eh. Kahit nag-umpisa na yung yung pandemic, at nag-start na rin ako ng channel noon, itong channel na ito. So, ang nangyari dyan ay nakasurvive ako. Isa ako sa mga natira na 20% or 20 katao kung halimbawa nag-start tayo ng 100 sa first 2 years. So, after that, dito ako nawala, guys, ng isang taon, halos isang taon, dahil November ako 2023 or December yung last trade ko, eh. So after 5 years, kasi naka 5 years na ako, eh, from 2019, 20, 21, 22, 23, 2024. So 5 years na akong sana na nagtitrade. Pero in that year, dito ako bumagsak. Sa 5th year ko, nasama ako doon sa 93% na nawala na mga kabats ko nung nag-start noong 2019 na 100 katao. That is just an example. Para makita niyo yung buong picture. So, naisama ako dahil nag-ano ako, eh. Nilagyan ko pa, oh. Nilagyan ko pa talaga. Let's see in 2024. So, laglag talaga ako ng 2024. But I cannot say na nag-quit ako dahil ayaw ko na mag-trading or dahil nadala ako at dahil nakita ko na walang patutunguhan ako sa trading. Hindi naman ganon. May reason kung bakit ako umalis or natigil sa pag-trade. Dahil nga there is an opportunity na alam ko na isa rin sa magandang investment para sa ultimate goal ko na mag-retire. Kasi kita mo naman yung title ng aking channel, no? To Retire Rich. Kasi isa sa mga inakatakutan talaga ng mga OFW is yung, alam mo yun, yung ilang taong ka nagtatrabaho sa abroad. Like me, 18 years na ako dito. And then, yung tipong umuwi ka, mag-retire ka, uwi ka for good, na with so much time na invest mo sa abroad, tapos pag uwi mo, wala kang ipon. Ayaw ko naman mangyari sa akin yun. Sana maawa naman si Lord na nagpupursige naman ako na magkapag-invest. And then sana pag retire, meron naman sana akong mababaon na ma-establish na investment na yun ang pagkukuhanan ko ng source of income while mawawala na sa akin yung stable ko na trabaho na nagbibigay sa akin for how many years? For 18 years na tuloy-tuloy na sahod para masuportahan ko yung aking pamilya at ang aking sarili. So, yan yun. So, ang real estate investment ay isang rare opportunity para sa akin at that time na dumating. Kasi sabi ko, pwede kong balikan anytime itong stocks trading or yung stock market. Actually, hindi naman ako umalis sa stock market. Sa stocks trading lang talaga. I mean, sa long-term investment, meron naman akong yung if you can go back dito sa aking channel, kung napapanood nyo yun, kung talaga nag-subscribe kayo for ilang years, kung kasama ko kayo since 2021, I've been active. Pero matagal na tong channel na to, pero
I was actively into stocks trading noong 2019 at ginawa kong i-share sa channel, I think mga 2021 na. Dahil nga nung nagka-lockdown, so wala kong ibang maisip while nag-trade. After that, I was thinking of sharing dito sa YouTube dahil wala nga pasok dahil ano nga tayo, lockdown noong 2021, ano? So yun ang sorry. So yun ang naging dahilan kung bakit ako natigil. So almost 1 month na natigil ako sa pag-trade. So ngayon, dahil nga nakita ko itong pinost ko sa aking website, ay nanghihinayang ako. Sabi ko, andyan na nga pala ako sa 5th year ko, nalaglag pa ako. And then later on, dito sa pinakatuktok na, dito na nagbabalanse, no? 99% na talaga daw ang after 5 years ay 99% na lang ang matitira na nagtitrade at 1% ang maiiwan, which is not necessarily 99% ang mawala, but kahit yung mga naiwang na nagtitrade pa rin ay kasama sa 99% at kasama na yung nawawala na hindi profitable. At ang nagiging profitable lang talaga is ang 1%. So I don't know of that study kung anong data ang nagbaback up dyan, but I read it somewhere sa isang libro, no? So after that, after nung nabili namin yung lupa by I think by January na bayaran namin, pagdating naman ng 3rd week ng January, mayroon na namang isang opportunity, guys, na dumating. Ito naman ay yung magkaroon ng business. Okay, share ko sa inyo maya kung anong business yon. So ito yung isa talaga sa gustong-gusto kong gawin sa sa buhay ko. Yung gusto ko talagang mag-start ng negosyo kasi nakita ko yan sa parents ko eh. Yung parents ko ay yung father ko ay isang trabahador lang din sa isang furniture shop. Okay? Nung binata siya at the age of 18 yata. Okay? Hanggang sa nag-asawa siya, pinanganak ako at saka yung I think 3 o 4 kong kapatid. And then at the age of 34, I believe, 34 lang yung tatay ko noon. Ako, 46 na ako ngayon eh. Ang tatay ko naman ay hindi pa nga nakagraduate ng grade 6, grade 5 lang daw siya, sabi niya eh. So, at age 34, with all the knowledge na nalalaman niya sa furniture shop na yon, kung paano ito patakbuhin dahil tinuturuan din siya ng kanyang amo, ay nagbukod siya. Bumukod na siya at nagtayo na rin siya ng sarili niyang furniture shop. At yun yung nagpa-survive sa aming mga anak niya at naging 6 pa nga kami. At napatapos naman niya. Lalong-lalo na ako yung panganay. Napatapos niya ako ng college sa city pa talaga dahil lang kami sa very remote place sa Lanao del Norte. Biruin mo yun. So, ganun na nangyari. Nakita ko na yun, yung potential ng isang business at wala kang amo ba, sarili niya. Nakita ko yung tatay ko. At the same time, yung nanay ko naman, mahilig ding magnegosyo-negosyo sa mga sari-sari store. So, as I said, may dumating na naman opportunity na matagal ko nang inantay. Dahil gusto kong mag-business, hindi ko naman alam kung anong negosyo papasukin ko at wala rin akong experience. So, ayaw ko naman pumasok sa tindahan. So, dahil dyan, naisip ko, since wala akong, kasi yun talaga ang first priority ko eh, magtayo ng business. Mahirap naman kasi na saka ako mag-retire, saka kung anong meron dala akong baon na pera o naipong pera, pagdating pa lang sa Pilipinas, saka ko palang isipin yung business, malabo yung Brad. Malugi lang tayo nun, hindi tayo makarecover, hindi na tayo makabalik sa abroad. So dapat, habang nandito ka, kung ikaw ay isang OFW, habang nandito ka, i-set up mo na doon.
para makita mo na. Dahan-dahanin mo lang, wag lang yung malakihang puhunan kaagad para hindi ka malugi. At kung malugi man, hindi ka tataob talaga dahil maliit lang naman. Umpisahan mo sa maliliit tapos dahan-dahan. So yun yung nasa isip ko. Dumating yung opportunity na yun. Alam mo kung anong lumapit sa akin, guys? Alam mo kung anong lumapit sa akin? Isang vulcanizing shop na wala naman talaga akong alam. Yung may-ari, yung kanyang asawa ay babalik sa abroad. Yung mag-asawa yun, marunong mag-vulcanize yun. Guys, kita ko yun dahil nasa National Highway sila. Yung bahay namin medyo nasa looban ng konti. Paglabas namin doon sa highway, kasi yun yung labasan namin, pag gusto namin lumabas or pumunta sa bayan or papuntang city, National Highway yun. Paglabas mo, makikita mo yung vulcanizing shop na yun na nandun. Sila naman, yung bahay naman nila is malayo from that vulcanizing shop. Pero doon lang sila pumuesto, nangupahan sila ng pwesto doon. So gusto niyang ibenta sa akin yung lahat ng gamit, kasama na yung compressor, at saka yung pwesto, yung kubo na kung nandun sila. Okay? So, yung mag-asawa marunong mag-vulcanize yun. Ako walang alam. Hindi ko alam kung paano mag-vulcanize. Pero sabi ko, kung ito yung binigay sa akin ni Lord na chance na makapag-umpisa, ito na siguro yung inaantay ko. So, hindi ko na pinatagal. Sinunggaban ko na. So, share ko lang sa inyo kung ano itsura. Okay? So, ayan. Kupin ko lang, ha? Yan yung umpisa. Okay? Yan yung kasama ko sa tawag nito sa shop. So, kukwento ko sa iyo kung paano ko na nagiging partner yan. Siya yung tao ko diyan na nagbo-vulcanize. So, saludo rin ako sa batang yan dahil kita mo naman yung itsura ng vulcanizing shop ay pumayag siya na magtrabaho para sa akin dahil nandito nga ako sa Kuwait, no? So, ayan yung itsura niya. So, yan yung National Highway. Ayan na. Di ba? So, parang barong-barang. So, nag-start lang talaga ako sa maliit na kapital dyan. So, after that, inano ko to, ni-renovate ko. Noong January ko nakuha ito, nagbakasyon ako ng May at inumpisahan ko yung renovation. So, nag-gather ako ng konting kapital from my friends na nag-invest sa akin at pinagsama-sama ko yung pera at kaya ko napunduhan tong renovation. So, yan yung mga kababata ko na kinuha ko rin na magtrabaho para sa akin dahil wala rin silang trabaho at that time. So, kinomission ko sila, o sige, kontratahin ko kayo, kayong mag-renovate. Kasi natuto na rin sila sa, sa construction eh. So, ayan yung itsura. So, ganyan siya nung na-renovate na. Okay? So, sinishare ko lang sa inyo to guys dahil natutuwa ako eh. Natutuwa lang talaga ako at hindi naman sa pinagyayabang natin yan dahil kumbaga gusto kong ma-share sa inyo at matutunan based on my experience kung ano yung mga ginagawa ko with the aim na munting napakamunting pangarap lang na umalis ako na wala, as in zero talaga at nangarap na makapagtrabaho sa abroad. And then, kahit pa paano, makapagpaaral ng mga bata. Okay? At uuwi naman sana na kahit pa paano ay meron naman sanang magiging source of income na hindi tayo aasa doon sa mga tinulungan natin noon. Or yung nakinabang sa ating pagiging abroad na aasahan natin na tutulungan din tayo nila pag obligahin natin sila na tulungan nila tayo nung pag-uwi natin. Hindi naman pwede yun, guys. So, ayan yung pinaka, niya. Yan yung itsura ngayon. Actually, hindi pa talaga siya, hindi pa talaga ako satisfied doon sa renovation na ginawa ko. Marami pang pwedeng dapat i-improve. So, ayan yung mga gamit. Ayan yung mga gamit na kasama doon sa pagbili ko sa
sa munting negosyo na ito. So, ayan yung itsura niya nung una. Ayan yung compressor, lumang-luma na. I don't know kung how many years na ginagamit ito nung unang may-ari. So, hanggang ngayon, kahit paano, gumagana pa rin yan. So, that's the second reason why na natigil tayo sa, sa stocks trading. So, from February, March, April, May, nagbakasyon ako. June, July, bumalik ako dito sa Kuwait. Hanggang ngayon, I try to manage this remotely. So, hindi naman ganun kahirap ang na ngayon, ang pagbi-business na kahit wala ka doon, nandito ka sa malayo, still you have control dahil may mga technology na. Di ba? So, ano bang mga technology na pwedeng somehow magagamit natin to control our business? Marami. Number one is yung CCTV. So, kahit nandito ka sa abroad, you can still communicate dahil may mga CCTV na pwede ka ring pwede ka ring makipag-usap, no? May two-way speaker yung CCTV. Number two, andyan na yung messenger, andyan na yung communication. Anytime na gusto mong kausapin yung tao na nandun, pwede mong makausap. So, walang problema doon. So, ngayon, as we move forward, I really wanted to go back into trading and then isi-share ko ulit dito because I know na ang bulk of my subscriber ay nandito para sa stocks trading learning or yung stocks trading content. But, comment guys if you want me also to share with you. Kasi actually, ang channel na to ginawa ko, sana naisip ko ito, very broad Sari at samot-saring experience na pwede kong i-share sa inyo with one goal, which is to retire rich. Kaya retire rich yung title nito. But hindi naman talaga kumbaga ang ginawa kong goal ay talagang makikita mo parang ang yabang pakinggan, talagang rich ha. Pero yan lang yung tinatarget natin. Balay mo kung sumablay man tayo, at least kahit pa paano, meron lang ipon. Okay na ako doon na, kumbaga, babalik sa Pinas na kahit pa paano, may na-invest na pagkukuhanan ng sources of income. So if you want me guys to share also with you, dyan sa journey ko, it's almost 7 months, 8 months, January, February, March, April, May, June, July, August, September. It's 8 months na nagra-run yung business. Kung gusto niyo i-share ko sa inyo yung journey, in addition sa mga stocks trading na gagawin ko, na mga i-share ko sa inyo, just comment kung gusto niyo na isama ko yan dito as content. Mayroon din ako masishare sa inyo dahil ang sipag ko rin mag-aral kasi lahat ng gusto kong matutunan na bago, I really put time and efforts para matutunan yan. Just like dito sa stocks trading, no? Makikita niyo dyan sa likod ko, ang daming libro na binasa ko about stocks trading. Hindi lang yan, meron din tayong sa Kindle, meron din ako mga PDF na piniprint. Ang dami yan. Just to really learn and know exactly the ins and outs kung ano yung gusto kong malaman. So now, within this 8 months, ay nakafocus ako doon sa pag-run ng maliit na negosyo na yon. So far, it's thriving and I'm still learning. Ang dami ko pang dapat malaman, especially kasi pag maliit na business, you have everything You should be everything. Kung ikaw lang mag-isa as founder, you should be jack of all trades. You are the management, you are the same person. Ikaw yung HR, ikaw yung accounting, ikaw yung purchasing, ikaw yung marketing. All those things ay kailangan mong gampanan. Okay? Ikaw yung gagawa ng mga systems and procedures. Ikaw yung magmamanage doon din. Ikaw yung mag-handle ng pera. So, lahat yan. Ikaw yung mag-handle ng recording. Lahat ng aspeto. So, hindi siya basta-basta, guys. Isipin mo.
from management, accounting, human resources, daily operations, so processes. Kasi service and sales din ito eh. Dahil you offer services sa pag-vulcanize and then you sell also parts ng mga motor o di kaya ng sasakyan. So, it's dual, kumbaga. So, ganun na nangyari. So, if you want me guys to share that one also here in this channel, let's learn together. Pwede ko rin idagdag dito as a content na rin. Okay. So, yan lang yung update ko ngayon guys. And isa sa mga paghahanda kong ginawa is one is to upgrade na rin ng aking level 1 or level 2 na data dito sa Instagram. So, kailangan kong mag-resubscribe dahil nag-expire na yung subscription ko sa real-time data. Okay, so let me just share to you my screen once again. So, yan. So, isa sa paghahandang ginawa ko is to this one, to subscribe, yun nga, yung level 2, nasa 600 pesos, 500 plus, no? For 6 months para magkaroon tayo ng real-time data. And then, of course, ngayong darating na sahod, pupunduhan natin yan. And meron siguro akong makukuhang pera sa dividend investing. So, idagdag ko rito instead na ibili ko ulit ng panibagong shares doon sa aking preferred shares. At alam mo na, tapos na yung third quarter ng taon. So, another dividend naman. So, after that, ibibili ko dapat yan ng shares para dagdag, no? So, ang gagawin ko, ilagay ko siya dito sa stock screening natin at magdagdag din ako ng konti. Sasaraduhin ko na at least 10,000 pesos yung initial capital ko dito sa ating stocks trading. Ilalagay ko dito sa aking My Trade na account. So, yan yung realized gain and loss ko. So, nung niliquidate ko yung stocks ko guys, ito makikita nyo naman. Hindi naman talaga ako na-wipe out from 2019 na nag-stocks trading ako doon pa sa COL, no? Doon pa ako sa COL noon. And then, I don't know what year ako lumipat dito sa My Trade. So, from the beginning of of using My Trade as a broker, so ito yung total na ano ko, na trade result ko. I am, after liquidating everything, no, I am up 1,942 pesos. At ang pinaka-maximum na kapital na pinasok ko rito is 20,000. 20,000 lang. Hindi to lumaki ng husto. Itong trading portfolio na ito. And then, makikita mo naman guys, yung loss versus wins natin, no? Makikita mo, napakarami talagang loss compared sa wins. Pero isa sa pinaka-iiwasan nating trading result. Kasi meron nga lang namang 5 trading result na meron tayo, di ba? Yung small win, small loss, break even, big wins, big losses. Ang pinaka-iiwasan mo, big losses lang talaga. Pag naiwasan mo yung big losses, sold ka na niyan. Kahit balibak-daliktarin mo yung trade mo, pero ang result mo is laging walang big loss, puro lang big wins, small loss, or break even. Kahit mag-rumble-rumble yung 4 na yan, guys, tatamaan mo rin yung big wins. Tatamaan mo yung big wins. Pag tinamaan mo yan, ma-offset lahat yung mga small losses mo. Di ba? Meron ka pang small wins. So, ang nandun lang is break-even na lang ang kalaban mo. At saka kasi pag break-even, pag break-even, tabla lang talaga yon. So, ang kalaban mo lang talaga is small loss. Pero pag may mga big losses diyan ka talaga matatalo. Kasi kung tutuusin mo yan, sa dami ng loss compared sa wins, talo ka talaga. Pero still, I am up after 4 years of trading. Siguro 3 years dito sa My Trade. So,
sayang at nag-quit ako for almost a year. So, tabayaan na nyo pagbabalik ni Retire Rich. Okay, so that's all guys. Thank you so much kung papanood mo ito. And hopefully, as I said, makabalik ako sa trading nitong August using the same strategy. Of course, yun ang aking bread and butter talaga na strategy, which is Kalma strategy. Thank you so much. As I said, comment down kung gusto nyong i-share ko sa inyo yung journey ko naman sa pagtayo ng maliit na negosyong ito. Comment lang at gagawa tayo ng mga content about dyan sa ating maliit na vulcanizing shop. Thank you so much for watching. I will see you guys next time. Thank you.